the Lord Jesus. That name has so much power. Pinakamabigat na pagpapalang pwedeng matanggap ay ang makilala ang Diyos na lumilikha sa iyo at malaman ang kanyang mga kaparaanan. Alam mo po, sa Book of Psalms, nakakatuwa. At maraming mga biblical figures, mga tao na napapasa natin sa Bible, na may isa silang common denominator when it comes sa panalangin. Lord, I want to know you. I want to know you. I want to know your ways. Alam niyo kung bakit? Dahil ang mga kaparaanan ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang isang buhay na hindi malakad sa kaparaanan ng Diyos, isa din. Puno ng kalungkutan. Kahit anong gawin mo, you can never be satisfied. Alala mo yung nag-question mo, hindi mo kanina, ginawa ko na, nagpakagulong ako sa lahat ng mga pwedeng i-offer sa akin ito ginawa ko. But at the end of the day, I am still empty. And that is the truth for every human being. Dahil ito nagkuranan na may mga bagay na hindi matatagpuan sa mundo namin sa Diyos lang. You want to join? Then we have everything. Pwede mo palampakan natin ang Panginoon. I want to give honor to the Lord Jesus. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na mula pa nung una, nais na ipaalam ng Panginoon ang kanyang mga kaparaanan. May unang utos na ang Panginoon. Kung remember, ang sabi ng Panginoon, kay Adan, maaari mong kainin ang lahat na nakikita mo dito. Ang lahat ng mga bungang iyan ay maaari mong kainin. It can be satisfied. Pero ito yung utos ng Panginoon, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat it, you will certainly die. Sabi ng Panginoon, kainin mo lahat na nakikita mong bunga. Pero huwag mo lang kakainin ang bunga ng puro kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa tama at mali. Dahil ang sabi ng Panginoon, the moment na kainin mo yan, ikaw ay mamamatay. And you know kung ano nangyari sa storya. Kaya fast forward natin ang konti. Sa pamagitan ng isang ahas, si Satanas ay nagtukso kay Eva. Hanggang maging si Adan ay nadaya sa madaling salita, kinagatan nila yung bunga, kumain sila. At mula nung something happened, something has changed sa mga tao. Ang sabi ng Bible, the moment na kain kayo, sabi sa kanila ng Panginoon, the moment na kumain kayo nito, mamamatay kayo. Pero alam niyo kung ano nangyari sa kanila? Nawala ba si Adan? Nawala ba si Eva? Ang nangyari mga kapatid, pinaalis sila sa halamanan ng Eden. Now, I have a question to you. Nagsinungaling ba ang Diyos? Dahil ang sabi ng kanyang salita, ang Diyos ay kahit kailan hindi magsisinungaling. Because it's against His holy nature. Pero tingnan mo yung nangyari mga kapatid. Nung kinain nila, kung hindi sila namatay, maaari. From the fountain of life, after nilang gawain, you will not look for me, you will look for Jesus more. So if you are in sin right now, friend, may pinagbulag yan. David Ray. Just don't call me Ray. David Ray. Pero ang ibig sabihin ng Ray is Spanish, it's king. Meaning King David. And as I grow, pinabasa ko yung buhay ni King David, nagkaroon ako sa ako ng Lord. Ano kaya sa tao yun? Bakit siya namin nag-iisang tao sa Biblia na tinawag ng mama na malapit sa puso mo? There are many biblical figures na nagmamahal sa Panginoon, but there is only one man na tinawag ng Diyos na the man after my own heart. Ano meron sa kanya? At kahit nagkaroon ng relationship yung intimacy niya sa Panginoon, kahit na nakilala niya ang Panginoon ng lubusan, dumating sa panahon mga kapatid na itong mamang malapit sa puso ng Panginoon ay nagkasala. Just like many of us right now, dumating tayo sa buhay natin, in love tayo sa Panginoon, dumating tayo sa buhay, punto ng buhay natin, we want to really know God. Pero umabot din tayo sa punto ng buhay natin, tayo nagkamali na dapa at nagkasala. And because of that, many are living a life full of shame. And kung si Haring David nagkasala mga kapatid, imagine, just because of this sin, nanganak, adultery, manipulation,
nakakapagtaka nung sabi niya, Lord, wag na wag mong babawiin sa akin ang banal na Espiritu. Because He can give without the kingdom. He can give without the riches, without the fame, without the honor, without the glory. Just not. Wala ang banal na Espiritu. Kung ngayon maunawaan natin mga kapatid, yung bigat na ang pinakamatibigay sa mga ay yung makilala natin ang Panginoon. Nakakatuwa ko, there was a portion in the scripture na ginamit din yung Ari David. Ang sabi niya, blessed is the man, mapalad ang taong pinatawag ng Diyos at hindi. Pero ang sabi ng Ari David, mapalad ang isang taong pinatawag ng Diyos at kanyang mga kasalanan at nibilis ang lahat ng pagsalasang. We will remember the words of Jesus. Ano kung makapanangan ng lahat ng mga bagay sa mundo? Kung mapapaaman naman ang ating kaliwas pag hindi natin alay ang mapapaaman ng Panginoon. Tayo pang maging pinakamayaman, nothing in earth can truly satisfy. But now we will come back to the reality na ang tao ay nagkasala at ang Diyos ay tuloy sa lupa. Ang sa pinag-iisa ay have never seen a righteous person. Dahil lahat tayo mga kapatid ay nagkasala. We all committed sin. But this is the good news. Everyone say good news. Hindi ako nagbiyahe mula sa lugar na pinagalingan ko papunta rito para magdala ng bad news. Sayang ang effort, sayang ang pera, sayang ang oras. No! Naparito ako para magdala ng good news. Everyone say good news. Itong sa akin ni Jesus. Sa akin ng one, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Look at this. Alam nyo, itong verse na ito, lagi natin ito makikita sa kanto. Lagi natin nakikita sa scripts. Pero gaano mabuhay sa'yo yung bagay ito? Gaano mo naunawaan, gaano naiinip ng Panginoon? Many of us, nanubuhay tayo in shame right now. Dahil nakapokus tayo sa pagmamahal natin sa Diyos kaysa sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya pakiramdam natin kapag nagkulang tayo, kapag nagkamali tayo, ang pakiramdam natin kinakansin na tayo agad ng Panginoon dahil nakapokus tayo sa words natin kung gaano natin katangal ng Panginoon. Pero it's time para mag-focus ka kung gaano. For God so loved the world, He gave His only Son. His name is Jesus. And whoever will believe in Jesus not perish, but will have eternal life. This is such a powerful verse. Kapag naging buhay ito sa bawat isa, your life will never be the same again. Kung tutusin, kahit basahin ka lang ito, because this verse is full of power. It can change your life. It can rewrite your destiny. But He died for sinners to bring you safely home to God. He suffered physical death, but He was raised to life in the Spirit. What is? Ang nagkasala, ang Diyos, ibigay ng napakagandang solusyon. Dahil itong reality, kahit anong sakripisyo ang gawin ng tao, hindi na tayo dito sa sarili niya. And I have met many people, Pastor, I am doing my best na gawin yung sarili ko, pero ako pa rin to. It has been a cycle for many years. I don't know kung ano ginawa mo sa linggo, nakaraang buwan, maging nakaraang taon, o maaari ng nakaraang dekada. But one thing I do know, there is no one too far from the grace of God. Pero kung pinadala sa atin ang bukod na anak, ang Panginoong Kristo, ang sabi po ng salita ng Diyos, He suffered for our sins once for all time. At ang sabi dito mga kapatid, He never sinned. Hindi nagkasala si Jesus. Pero pagpakan natin sila. Hindi po natin sila pasasayawin. Kasi po ba ng sample? Nasabi ni Mike po. Alam mo, let's
let's just say, for example, this is the father, but this is Clark. Okay? Just example. Sino po ito? Nare-represent niya ay si Father. Ay si Father, mula pa ng pasimula, i-reveal sa atin ang Scripture. They are from everlasting to everlasting. Ngayon mga kapatid, before, in the Garden of Eden, siya ang nagre-represent ngayon sa ating lahat. Si Adan. Everybody say Adam. Ang tao. Dati sa halamanan ng Eden, utang dito. Si Holy Spirit is still moving, hindi na kukuha pa ng isang tao. Sapat na sila for now. Sa halamanan ng Eden, before, ang mga tao, ang tao, ang Diyos ay may perfect fellowship. Ang tao ay may kakayahan na makapag-fellowship sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Because man before is without sin, blameless, perfect and righteous in the sight of God. But because of sin, yung dati may fellowship sa Panginoon, nalayo sa Diyos. Alam niyo po, hindi ka gustuhan ng Diyos na ang tao ay malayo sa Kanya. It is never God's will for you na malayo sa Kanya. Because God loves you so much at hindi ka trinihin ng Panginoon para maging malayo sa Kanya. Yan ang reality. Akala ng mga tao, tinultungan natin yung ating mga sarili. Ayaw na ako ng Diyos, hindi na ako mahal ng Diyos dahil sa akin nagawa. Friend, there's a reason kung bakit ang Ama ng design. Nagkasala yung aking anak. Nakagawa ng isang hindi magandang bagay at dahil sa kanyang nagawa ang kasalanan ay nakapasok. Akala ng marami namatay lang para sa atin si Jesus. But listen to me very carefully. Hindi niyo ba alam na namuhay din para sa atin si Jesus? Tingnan niyo mga kapatid, totoo si Jesus, dahil kailangan niya munang mamuhay ng isang portal na gaya natin. Alam niyo kung bakit kailangan ipamuhay ni Jesus ang isang perfectong buhay, yung isang tuwid na buhay? Dahil bilang makasalanan, hindi natin kayang gawin yun. At ang sabi ng salita ng Diyos, kung labagin daw natin ang isa sa 10 kautusan, parang nilabag na natin ang 10 kautusan. Naranasan mo nang magsinungaling, then nilabag na rin ang 10 kautusan. Si Jesus kung naparito mga kapatid, hindi niya dinimolish yung law, hindi niya tinanggal ang kautusan, pero ang sabi niya, ako ay mamuhay ng isang tuwid na pamumuhay upang mapag-share na para tayo sa akin pagdating ng panahon, yung tuwid na pamumuhay na ipamuhay ko, yun ang magiging buhay niya, at ang aking kamatayan, yun ang magiging eternal life niya. Jesus died on the cross of Calvary and rose again dahil ang sabi ng Biblia kung sino mananampalataya kay Jesus, pagkapat sila ay mamamatay, sila ay tunay na mabubuhay. So yung original design in the Garden of Eden na ang tao ay walang kamatayan, ibabalik ng Panginoon. Bakit? Hindi ka design na maghirap sa impyerno. Ang plano sa'yo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan sa kanyang piling, because for God so loved the world, He gave His one and only begotten Son, and whoever will believe in Him shall not perish but have everlasting life. So do not shame yourself right now. Ayaw mo lang nang ako dito. You will never hear me speak about religion. Because it cannot save you. Because this is our role. Ang labas natin dito, hindi na ikaw yung isang tao na mabuhay na. Nahiyak na oras na. Hindi ka naman ng Lord. But look at 2 Corinthians chapter 5 verse 7 to 18. Therefore, if anyone is what? If anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new has come. Everyone say new. Sabihin ng mundo, ikaw kalit yung dating magnanakaw, ikaw kalit dating nasingger niya, ikaw kalit dating makasalanan niya, sabihin yung ginagawa ko ng Panginoon, at hindi na yun ang tingin ng Diyos. Huwag mo ngayang bukan ka ng job ko na ikaw na ulit yung brand new creation na dinisegin niya talaga para sa iyo. So do not allow Satan, the father of all lies.
magaling ulit siya kasi maling sa puso mo. Because in reality, you are already a new creation if you will believe in Jesus Christ. If you will put your faith in Jesus, if you will trust Jesus, you are already a new creation. May isinipot na sa iyo ang yung kanyang pagpirang. Kaya kapag tinignan ka ng Ama, you are already righteous. And look at this, ito yung amazing. Yung ministry ni Jesus, na ngayon pinapagawa niya sa atin, the ministry of reconciliation is this. Yung dating magkahiwalay, ngayon ay ikaw yung gagamitin ng Diyos para magdala ng mahiwalay doon sa pinagpwedingan nito. So, hindi ka iniligtas ng Panginoon para lang sa iyong sarili, pero ang nais ng Panginoon pagkatapos ng araw na ito, ikaw na magagawa ng ministry of reconciliation. This is what I'm doing right now, sharing Jesus to you. The ministry of reconciliation, para ang dating mga nawalay sa Diyos ay mapabalik sa Diyos. Yung mga dating nagkasala, ngayon ay papawalin at linisin ng Panginoon. Pwede mo palang pakanilin na. So, the ministry of reconciliation, this is the greatest ministry na pwede natin matanggap. It's one thing ito ng vlog. It's one thing na mag-usher, salamat sa mga nag-usher sa atin. It's one thing na magluto, salamat sa nagluluto behind the scenes, kaya mamaya may pagkain, praise the Lord. Salamat sa lahat ng behind the scenes na trabaho. Pero ito yung pinag-natin ministry. The ministry of reconciliation. Dahil ito yung ginawa ni Jesus, yung reconcile ng mga tao pabalik sa Ama. Sino mo sa inyo excited? Who among you are excited to be with the Lord? One time na sa isang gawain ako, sabi, sino mo sa inyo excited na makasama ko? Sabi ko, sino gusto ko una? Friend, I want you to understand. Kung ako tatanungin nyo, gusto pinili ko ba wala na sa katawan ko para maging presence of Jesus? Now we will understand what Apostle Paul. Na siya yung nag-declare, mas gusto niya pa tumahan na. Dahil ang ibig sabihin niya maging absent sa katawan niya ay maging presence sa katawan ng Panginoon. So, are you excited? O hindi pa natin lubusan ang unawaan? Wala niyo mga kapatid. Walang sinabi ang ganda ng Diyos ay pinitay sa iyo sa buhay ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, para sa mga nagmamahal sa Kanya, siya ay may pinahandang lugar. At yung lugar na yun, di minsan hindi pa nakita ng mga tao. Di minsan hindi pa narinig ng tayo ng tao. Ibig sabihin mga kapatid, more than our imagination, beyond our imagination, yung lugar na ihanda sa atin ng Panginoon. That's why I'm very excited. Because in the presence of God, in the place, inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. There's no problem with God. There's no sorrow. There's no pain. That is the life that is waiting for you. Kaya pwede mong sabihin sa katabi mo, ang impero hindi para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, sa kabila, ang impero hindi para sa iyo. I desire that after this, tayo naman yung gagawa ng tinatawag na ministry of I have more than 10 years, 20. At kumakain ako ng gulay mula ngayon, Pastor. Hindi ko habang kayo buhay ko. Do not ever think that you're strong enough upang mag-inspire sa akin ng Dimas. Because no one knows what power you have. Everyone can try. Alam mo mga kapatid, just sa taong ito, just this year, I had 4 car accidents. 4 car accidents. Ay, yung tao mangyari. Sa isang taon na, hindi pa tapos yung taon, may 4 na car accident na nangyari sa'yo. Unang accident, akala ko katapusan ko na because nakita ko talaga yung sakyan, kasal ko sa akin. At kung nakita ko papunta talaga sa akin, hindi na ako makaiwas. I was already prepared. Habang may manubero ko na ako para sa iba. Pero nagulat ako pagkama ng sasakyan dun sa gilid ko, yung straight palikod. Ang gilid ko, I'm still alive. Nangyari yung pangalawang aksidente, yung pangatlong aksidente, at nakahinto lang ako. Yung pang-apat na aksidente, nangyari ng isang araw. Nakahinto lang ako, kasama ko rin yung wife ko.
can reach is in the presence of God. That's why I am here. I am able to preach to you the ministry of reconciliation. Pero alam mo, kung mawala ko that time, I was ready. Because I know what awaits me. But the reality is this. Time will come. I will die. Time will come. My heart will stop pumping. Time will come. There will be no oxygen anymore in my lungs. And time will come. Hindi na mangyayari sa'yo. Whether you like it or not, the time of your death will come. Kung ikaw ay nabuhay, dahil yung araw ng iyong kamatayan. That's the way of all the earth. At kapag ikaw ay namatay, I want you to understand this. Listen to this very carefully. Kapag ikaw ay namatay, ikaw at ako ay haharap sa Diyos na lumikha sa atin. Bata, matanda, lalaki o babae, mayaman o mahirap, kilala man o hindi. Every person, every people, that time will come tayo ay haharap sa Diyos na lumikha sa atin. At kapag humarap tayo sa Diyos, wala tayo maitatago sa Kanya. At kapag dumating ang araw na ikaw at ako ay haharap sa Diyos, hindi ka pwede maghaharap ng abogado at sabihin mo sa abogado, may paglaban mo ako sa Kanya at depensahan mo ang aking mga kasalanan. Hindi mo pwede tawagin ang pangulan, ang pangalan ng iyong magulang at datay at sabihin, pa, ikaw yung humarap para sa akin, pa, ikaw yung makipag-usap kay Lord para sa akin. No! Pagdating ng panahon yun, it will be between you and the Lord. The question is this, are you ready to face Him now? But if not, well, it's not yet too late, kaya dinala ka ng Lord dito. Because you still not have a chance. Now, there will be a time we will all face the Lord, the God who created the whole universe, the God who created us, at wala tayo ay tatago sa Kanya, even your cellphone. Walang may tatago sa Diyos. What's in your cellphone? Because even your cellphone will testify to you in the judgment day. Because God knows everything. Ginawa ng tao sa dilim, nantad sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, walang padilimang nakikita ang Diyos dahil ang lahat ay nantad sa Kanya. Walang nakikita sa dilim sa Panginoon. Ang ginawa sa loob ng silid, nakikita ng Panginoon at ito'y magsisigawan sa bubong. Ang ginawa ng paligid, hindi pa rin may tatago sa Panginoon dahil ang Panginoon ang nakikita at nakakaalam ng lahat ng bagay sa pagdating sa iyong mga kapatid. Wherever you go, whatever you do, whatever you think, whatever you say, the Lord knows it all. And guess what? Ikaw at ako ay haharap sa Kanya. But I want you to understand how gracious our God is. So, unawaan nyo na, labis ang pag-ibig sa inyo. If you will remember, there was a woman na nagkasala ng matigit. Dinala kay Jesus. Ang sabi ng mga Pariseo at kay Jesus, sabi sa kautusan ni Moises, dapat ang babae ito ay pagpapatuhin hanggang mamatay. At the time si Jesus ay umupo, sumulat. Hindi sabi ko, bibigyan kita, may tatlong choice. May tatlo tayong magpipilian. Una, sambahan ang baso yung pumatay sa akin. This is the second one. Dahil ang tagal ng batas. At ang sabi ng Biblia, kapag ang batas ay hindi agad ipaghigan ito ang anak ko. Patayin natin. Pagiganti natin. Nagdilim tayo paligid eh. Ito yung pangatlo. Patawarin natin. Ngayon, to be honest, bilang magulang, ano magiging response mo? Sa tingin mo, ikaw yung nandoon, sa harap mo, binalin yung anak mo. To be honest, sino magtataas ng kanang kamay para doon sa pastor, sa sambahan mo ng kaso? Salamat po. To be honest, sino yung magtataas ng kamay? Pastor, alam ko yun, mahal na mahal ko, pinatay sa harapan ko, baka makapatay din ako. Salamat po. Pastor, ito yung third pastor, pinatay niya yung anak ko sa harap ko,
Papatawarin ba na lang siya? Sino magtataas ng kanang kamay para sa pagkakataon? Now, I want you to understand the grace of God. Ang Ama, upang sa pamamagitan niya, ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Alam niyo kung sino pumasdak sa anak? Ikaw at ako. Binastos. Ang pinaka-worst na pain, ginawa ng tao sa anak ng Diyos. Nung ang anak ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, nung ang anak ay pumunta sa isang pwesto na dapat ikaw ang nandoon, habang siya ay nakapako, hindi na kontento ang tao. Ikaw at ako, sinaktan pa rin si Jesus. Kumuha ng isang sibat at sinugatan ang Panginoong Jesus. And at that moment, bilang Diyos, pwede niya tayong ubusin lahat. Bilang Diyos, He can do anything He wants at that time. Pero dito natin maunawaan ang tinatawag na grace. Kaya sa Kanya ay papatawag. Ngayon, bilang magulang, kaya mo bang sabihin sa pumatay sa anak? Pinapatawag ka. Ang sabi ng Panginoon, sino mang manampalataya sa aking anak, papatawarin ko at lilinisin ko ang lahat ng kanyang kasalanan. Kaya mo bang sabihin sa pumatay sa iyong anak, papatawarin kita at lahat ng nagawa mo mula noon, lilinisin. Ang sabi ng Ama, sino mang sumampalataya sa anak, patatawarin ko, nililisin ko ang kanyang mga kasalanan, at kakalimutan ko na ang lahat ng mga ito. Kaya mo bang sabihin sa pumatay sa iyong anak, pinatawad kita, nililisin kita, at kakalimutan ko na itong nagawa ko. Ang sabi ng Ama, sino mang sasampalataya sa buntong na anak kay Jesucristo, pagkatapos ko siyang patawarin, pagkatapos ko siyang linisin, pagkatapos kong kalimutan ang kanyang mga ginawa mga sala, pagkatapos doon ay ibigay ko siya ng buhay na walang hanggan, isang buhay na ganap at kasiyasaya. Kaya mo bang sabihin sa pumatay sa iyong anak, pagkatapos kong gawin ang lahat ng bagay na ito sa iyo, ikaw ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Ama, sino mang sumampalataya sa anak, hindi ko lang basta bibigyan ng buhay na walang hanggan, pero siya ay magiging tagapagmana ng aking kaharian. Kaya mo bang sabihin sa pumatay sa iyong anak, mula ngayon hindi lang kita pinatawad, hindi lang kita nilinis, hindi lang kita binigyan ng buhay na walang hanggan, pero mula ngayon, ikaw ay magiging tagapagmana ng lahat ng meron ako. Ang sabi ng Ama, sino mang sumampalataya sa buntong na anak, hindi ko nang gagawin sa kanya ang mga bagay na ito, hindi lang ang buhay na walang hanggan, pero mula sa oras na yun, siya ay ang buhay ng isang buhay na wala ng sakit, wala ng kalungkutan, wala ng pagdadamdam, wala ng kabigatan, at wala ng sakit at karamdaman. Kaya mo bang sabihin sa pumatay sa iyong anak, mula ngayon, perfectong buhay, di ka na malulungkot pa, di ka na mahihirapan pa, di ka na magkakasakit pa, everything will be perfect. Kaya mo bang sabihin bilang magulang? Ang sabi ng Ama, sino mang sasampalataya sa buntong anak, hindi ko lang gagawin ang mga bagay na ito sa kanya. Pero mula ngayon, sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, ang sabi ng John chapter 1 verse 12, sino mang sumampalataya sa Panginoong Yesus ay nabigyan ng karapatan na tawagin mga anak ng Diyos. Sino mang sasampalataya sa anak, mula ngayon, tatawagin ko ng anak. Kaya mo bang sabihin sa pumatay sa iyong anak, mula ngayon, anak na rin ang itatawag ko sa iyo? Now, ito, ilustrasyon lang ito ng tao, may hangganan ito. Pero dito pala makikita natin kung gaano ang Diyos ang ibig sa atin. Ngayon, may kasalanan ba hindi kayang patawarin ng Diyos? May mahirap ba sa Diyos na gawin para sa iyo ngayon? Kung ang lahat ng bagay ay nagawa ng Panginoon, friend, simple pa rin ito sa buhay mo ngayon. Now, can I invite everyone to stand up?
ibabalik na sa aming kamay. Malatandaan ko, O Diyos, na magpapagamit kami, O Diyos, na magpapatuloy kami sa paglilingkod, na hindi kami aayaw, Panginoon. We will continue to worship you in spirit and truth. Hallelujah. Encourage them right now. Encourage them na huwag silang umayaw, na huwag silang tumigil. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, at least 3 person right now na hindi ko kilala. Encourage him.